Hello everyone! Welcome to our channel. So for today, ang topic naman natin ay tungkol dun sa tanong na natanong mo ba lahat ng mga detalye sa asawa mo? Kung paano nila ginawa, kailan nagsimula, yung mga bagay-bagay. Yung tipong nagkaroon daw ba ako ng stage wherein gustong-gusto kong malaman ang bawat detalye. Yes. Opo. Yes na yes yung sagot ko dyan. Meron akong stage wherein lahat ng mga detalye gusto kong malaman. Ang sinabi ko sa asawa ko, gusto kong malaman lahat ng mga bagay na ginawa nila dahil makakatulong yon sa pag-move on ko. Sabi ko, ang sinabi ko nun sa kanya, kung gusto mo akong matulungan na makapag-move on, kailangan sabihin mo lahat sa akin ng mga gusto kong malaman. Dahil in that way, magkakaroon ako ng closure dun sa mga questions na tumatakbo sa utak ko. So true enough, yung asawa ko naman bilang gustong-gusto niya na tulungan ako at inaakala niya na makakatulong ngayon sa akin dahil ngayon yung hiniling ko sa kanya, sinagot niya bawat question na tinanong ko. Every detail. Imaginin niyo na yung every detail na sinabi ko. Ganon niya sinubukang maging honest during that time. 'Di ba? Kumbaga, kung iisipin natin, unfortunately, naging honest siya dun sa panahon na hindi na kinailangan ng honesty niya. Kumbaga, ganon. Pero yun lang, this is how I am going to share with you yung naging scenario nung time na pinagdaanan namin yung part na yun wherein hiniling ko na gusto kong malaman lahat ng bagay. Pero alam nyo guys, nung mga panahon na um, pinipilit kong squeeze out lahat ng mga detalye sa kanya, isa sa mga naidulot nun sa akin was nag-slow down yung pag-move on ko. Una sa lahat dahil hindi ako nakukontento sa bawat question na tinatanong ko sa kanya. Hindi ako nakakontento in the sense na mas madami pa akong gustong malaman. Kasi every time na sinasagot niya, hindi rin ako nakukontento sa mga sagot niya. Kumbaga, every time na itatanong ko to, yung sagot niya, ma-frustrate ako. So, magtatanong pa ako ng more. So, siya naman bilang gustong-gusto ko ang malaman at yun nga yung kumbaga ultimatum ko sa kanya, dapat sagutin mo, ganyan-ganyan. Pero, unfortunately, hindi yung akala namin na makakatulong sa pag-move on naming dalawa ay lalo palang nakakasama dun sa journey naming pareho bilang mag-asawa. Lalo kaming napaghihiwalay nung sitwasyon wherein sinasagot niya yung bawat tanong ko na hindi na dapat eh. Sabi nga nila, what you do not know won't hurt you. Tama nga naman yung linya na yun dun sa sitwasyon namin noon. Pero siguro isa yon na test ni God sa amin na para sa akin nakabuti rin na na umabot kami dun sa part wherein we decided to surrender ourselves to God. Why? Because nung time na hindi pa namin kilala si God dun sa relationship namin, although kilala na namin siya before, but dun sa relationship namin, dun sa situation, circumstance na yun, hindi pa namin masyadong ina-accept si God dun sa puso namin. Sobrang ligaw na ligaw kaming pareho. Very confused kami kung papaano namin aayusin yung marriage namin. Very confused kami kung papaano namin sisimulan yung pag-mend ng relationship namin. Like, yun nga, isa sa mga confusion na nagawa namin, akala namin makakatulong yung malalaman ko lahat, pero hindi pala. Every single detail na isinasagot niya sa akin, punong-puno ng sakit. Alam niyo yun, yung malalaman mo na kinis niya, malalaman mo na na niyakap niya, malalaman mo na nagtabi sila. Alam, yung mga bagay na yun, hindi ko na dapat kailangang malaman pa dahil habang nalalaman ko bawat detalye, nai-imagine ko very clearly dito sa utak ko na sa sobrang clear, napapanaginipan ko siya na para bang totoong na nakikita ko yung ginagawa nila. Ganon kalala ang epekto sa akin. And for sure, madami ang nakaka-experience na ganon din yung naging epekto sa kanila. Una sa lahat, eh, I should have realized nung mga panahon na yun na,
Kung lahat ba ng mga questions na nasa utak ko ay nasagot, would it change the fact that nangyari yon sa pamilya namin? Would it even change the fact that my husband cheated on me? Would it even change yung fact na kailangan naming pagdaanan ito by hook or by crook, gano'n. So hindi, wala siyang positibong nabago dun sa journey namin. Mas lalo niyang pinahirapan kaming mag-asawa para pagdaanan yon. But then again, lagi kong sinasabi sa inyo, it was only through surrender to God that we were able to find our way, our best way para marating namin yung part wherein nasa tamang landas na kami sa pagtulong namin sa isa't isa, sa commitment naming mag-asawa na tulungan yung isa't isa na makapag-move on, na tulungan yung isa't isa na ibigay yung second chance na deserve ng pamilya namin. Sa lahat ng mga pinagdadaanan ito sa ngayon, if nandun ka sa part wherein gustong-gusto mong alamin yung mga bagay-bagay, hindi na siguro kailangan. Para sa akin, ang pagtuunan mo ng pansin is kung papaano mo ma-e-empower yung sarili mo. Kung papaano mo, kung kayong mag-asawa ay on the same boat na magtutulungan kayo, dun kayo magfo-focus. Magfo-focus kayo unang-una sa faith ninyo kay God. Bakit ko laging um, ine-emphasize yung faith kay God? Because if you have enough faith kay God, you have enough wisdom, you have enough strength, you have enough courage. So, lahat enough kapag ka meron kang enough din na faith, na pananampalataya, natutulungan ka talaga that you have God in your heart. If you have Him in your heart, you have that um, wisdom to know what is the next step para makapagpatuloy kayo na makapag-move on na mag-asawa. If you have God in your heart, you have enough confidence na kahit ano man ang pwedeng um, pagsubok uli na makakarating sa inyo or kahit na ano man na pwedeng challenge dun sa journey ninyo into trying to mend each other's, mend your wife's broken heart, ganyan, to mend your relationship, malalagpasan nyo yun. And if you have faith in God, you will have enough na strength para ma-endure mo lahat ng imperfections nung journey. Kasi dun sa journey, maraming imperfections talaga. Katulad ako, bilang nasaktan dun sa sitwasyon na yun, ang imperfection dun sa akin was that marami akong triggers na nakakasakit para sa akin. So, kailangan ko ng strength para ma-endure ko lahat nung paulit-ulit na nararamdaman kong pain na yon. At yung strength na yun ang tutulong sa akin to just keep on going, keep on moving forward together with my husband. In the same way na dun sa asawa ko naman, he also needs enough strength dahil nakakapagod din naman na manuyo ng taong laging triggered. 'Di ba? Imagine mo yung tantrums mo na kailangan pagdaanan. Pagpalitin natin yung sitwasyon, 'di ba? Siguro nakaka-drain din naman. Toxic din naman siguro yung gano'ng kailangan mong pagdaanan araw-araw, ganyan. Hindi lang ng isang buong linggo, isang buong araw, kundi taon mong pagdadaanan yon. At para pagdadaanan mo yun, kailangan mo din ng lakas para patuloy mong lalabanan lahat ng mga nagtutulak sa'yo na magsabi na, give up mo na 'to, toxic na 'tong taong 'to." So, yun nga, the main and the only way is it's only through God. And I really hope I am able to share it with you. Uh, yung right na way, right na words para ma-express ko sa inyo kung gaano talaga kahalaga ang faith. Kasi nakatulong sa amin yun na mag-asawa. Yung faith namin kay God, yun ang nakatulong para sa amin na kung nasaan kami ngayon. I know that
by God's grace and in His most precious time, kaming mag-asawa ay na-achieve namin yung goal namin to be able to move on gracefully together and win all the battles together. At patuloy namin gagawin yon as we continue to seek God in our hearts, in our relationship, in our family. Kasi deserve ng family namin yung second chance na yon. We all deserve, lahat kami deserve namin na maging masaya. Lahat tayo deserve natin na maging masaya, maging peaceful yung relationship natin. So ibibigay natin yon hangga't makakaya natin, gagawin natin yon dahil para sa pamilya, 'di ba? Lagi nating sinasabi yon para sa mga anak, para sa pamilya, pero higit sa lahat, para sa mga sarili natin dahil deserve naman talaga natin to be happy and to gain back that lost na trust natin, hindi man sa asawa natin kundi pati sa mga sarili natin, yung nawalan tayo pati ng tiwala sa sarili natin na kaya natin. But actually, kayang-kaya natin with God in our hearts. So yun lang guys, I really hope meron uli tayong natutunan dito sa topic natin na ito, and let's continue to empower each other and let us support our channel.